Confirm sina Mama Min at saka si Kath, mga kasembreros, kapatid ni Alden. Humabol pala sa Siargao, mga kasembreros. Nakakatuwa itong si Angel. Tapos, Kath spotted saan? Merong video dito na kumakalat online na spotted na si Kath, mga kasembreros, dito sa isang lugar. Unahin ko itong kay Alden. Humabol pala si Angel doon sa Siargao, mga kasembreros. Instagram story ito ni ate niya April sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So, surf school drop off. So, tapos parang nag-try or nag-learn ng surfing yata dito si Angel, mga kasembreros. So, ang tangkad ni Angel, magkasing tangkad na sila ni ate niya April, mga kasembreros. Dalawang pictures yung shinare ni ate niya April. Dito, mga kasembreros, no, yung sumakay sila ng tricycle, tapos bumaba sila, tapos yung isa naman ay nagsisurfing na, no, si Angel, mga kasembreros. So, sabi niya, Shaka, sabi niya dito sa kanyang caption, sa malayo, mga kasembreros, si Angel ay nagsisurfing na siya, mga kasembreros, no, talagang talagang humabol siya nun kasi summer no? Wala pa namang pasok, mga kasembreros, May pa naman ngayon. So kung kaya humabol sa summer trip, no, summer vacation, ang bunso ni na Alden, mga kasembreros, na sobrang mahal na mahal ni kuya niya RJ, mga kasembreros. Tapos, of course, no, kahapon, ito na nga, isa sa mga major items na rin natin ito, mga kasembreros. Si Mami Min present doon sa TCL event ni Kath, mga kasembreros. So, grabe, no? Nagulat ako dito sa costume or sa OOTD ni Kath, mga kasembreros, para siyang Pilipina, na dalagang Pilipina, mga kasembreros, sa kanyang bandana type na suot na pang ibaba. Tapos, yung kanyang damit naman na pang pang itaas ay parang yung transparent or diaphanous na basta siya sa diaphanous. Yung parang siya, see-through, mga kasembreros, na dito na parang Filipiniana something, no, hindi naman parang siya, basta parang nakita naman yun yung mga kasus. Tapos para siya para siya isang Koreana na di ba, parang nag-slim siya dito, or mas lalo siyang pumayat tingnan, mga kasembreros, sa kanyang outfit na ito. Kung kaya para siya naging Koreana, no, at sobrang ganda at elegante, no, simple yet elegant, mga kasembreros, ang dating ni phenomenal box office cinema queen dito sa kanyang outfitan, mga kasembreros. So ang dami nilang ang dami nilang dito, ang dami nilang ganap pala dito, mga kasembreros. So mamaya i-play ko yung iba para mapakinggan niyo po, mga kasembreros, no. And of course, may mga awarding din sila, or parang may pa-raffle na, or parang may pa-award, mga kasembreros, na mga aircon, no, kasi nga mainit niya yung panahon, mga kasembreros. So namigay sila ng aircon dito. So may pag-game sila, tapos after nung game ay may prizes, of course, mga kasembreros. So naging host, at saka naging host siya ng event, tapos naging host din siya ng games, mga kasembreros, no, of course ay game na game talaga si phenomenal box office cinema queen. So nagulat ako dito sa appearance talaga ni Mama Min, mga kasembreros. So confirm, no, na okay sila, mga kasembreros, at saka wala silang hidwa ang dalawa. So maliban dun sa pinost ko kagabi na pumunta sila pareho sa event or sa sasayawan sa competition ni na Lexine, mga kasembreros, sa junior hip hop competition ng Sayawata ni na Lexine, ay ito pa, no, naging present din si Mama Min, support sa TCL event nga ni Tisay, mga kasembreros. So isa sa mga nakita ko rin dito, very close kasi ang TCL ni Mama Min, mga kasembreros, sa kanya, or ni Kath sa kay Mama Min, kasi every time na may special occasions ay talagang andun si or parang bumabati talaga, no, si or yung TCL, mga kasembreros, kay Mama Min. So parang syempre, no, as a sort of respect na rin, ay dumalo siya sa event ni Kath, mga kasembreros, to show support not only sa kay Kath, but also may padama sa TCL na
supported, no? At saka suportado ni Mama Min ang event na ito ni Kath, mga kasembreros. So, yun. Tapos, ang isa pa dito ay, mamaya pa-play ko ito, mga kasembreros, no? From introduction hanggang sa pag-host niya, mga kasembreros. Dito nga sa TCL. Tapos, isang item or next item tayo, mga kasembreros. Ito, natatawa ko dito, no? May mga Aldab fans or Aldab na ano pa rin pala, no? Na umaasa sila na si Alden at saka si Maine Mendoza, mga kasembreros, ay parang magkakabalikan. So may pinost kasi dito sa Facebook account, which is nagulat ako, no? Kasi syempre, bilang respeto na lang sana kay Arjo Atayde, ay ito pa pinost 4 hours ago. Sabi niya, wow, lunch. Ang daming likes sa 161, mga kasembreros. So, yun. Tapos si Maine Mendoza at saka si Alden nga dito ay may foods, no? Or may pagkain sa harap nila, mga kasembreros. So, definitely, ito po ay edited lamang, mga kasembreros, no? Hashtag Aldab. So, nakakatawa kasi ang dami pa rin nagla-like, mga kasembreros. So, 161 reactions ito, mga kasembreros, no? Na nakuha niya out of this edited picture, mga kasembreros. Tapos, isang major items natin, cat spotted saan? So, meron kasi isang video na nag-circulate online, mga kasembreros. Itong naka-white si Kath, tapos naka-cap, no? Yata, mga kasembreros. Tapos, may mga, yun, as expected, may mga fans na lumapit sa kanya. So, ito pa i-post ni Josephine Primal sa kanyang TikTok. And marami ako nakita din sa sa Facebook, mga kasembreros, no? Catherine Bernardo, naka-sombrero siya dito na green. Tapos, naka-white naman yung kanyang damit. Tapos, wellness yung nakatatak, no? Or nakasulat, mga kasembreros. Tapos, yun, parang kasama pa nga niya dito hindi ko lang kung si Mama Min ba itong nasa unahan niya, mga kasembreros, na may eyeglasses sa likod. So parang si Mama Min nga siya, ng mga kasembreros, na umaalalay sa kanya, no? Of course, kilig na kilig yung mga fans ni Kath, mga kasembreros. So, Catherine Bernardo nakalagay dito. So, kagabi, o parang kahapon pa yata ito, mga kasembreros, no? Na pinost. Tapos, correct me if I'm wrong, isa ito sa mga video clips na kung saan ay nagkaroon ng bazaar or nagbenta si Kath ng kanyang mga items or yung kanyang mga sinuot dati, mga kasembreros, na hindi na po ginagamit. So, ito yata yung time na anong tawag doon? Hindi siya Christmas bazaar, parang garage, ayun, sa garage sale, mga kasembreros, pero hindi siya sa garage, hindi siya sa garahe, mga kasembreros, sa isang building, parang bench tower yata ito sa Makati, mga kasembreros. So, ayun, ito po ay 2024 pa yata, no? Kung hindi ako nagkakamali, mga kasembreros, 2024, kasi after na ito ng Hello Love Again, mga kasembreros. So, ito yung time na may isa pa nga ditong binenta na item na parang sinuot ni Kath dun sa Hollywood nila na outfitan, mga kasembreros, ni Alden. So, naging party yun ng kanyang, hindi naman siya auction, parang hindi siya auction sale, naging part ng mga binenta niyang items, mga kasembreros. So, yun po, parang na-repost lang ito ng isang admin, mga kasembreros, na kung saan ay yun nga, matagal na ito na video, mga kasembreros. So, if not mistaken, 2024 or 2020. Basta 2024, 2025. Something like that, mga kasembreros. So, parang early, o parang December 2024 ba yun? Parang something like that, mga kasembreros. So, pero correct me if I'm wrong. But as far as I can remember, ay yun po siya. Now, repost lamang po ito. Tapos ito, next item natin, mga kasembreros. Sobrang nakakatuwa to si ate. Grabe, diehard fan po siya ni Kath, mga kasembreros.
Doon ito sa event ni Kat sa Pure Gold, no? Sa Maggi Magic Sarap, mga kasombreros. I-play ko po itong buong video niya mamaya. Sobrang kulit ng reaction ni ate. Napaiyak pa siya dito. Tapos parang ayaw niyang himulay doon kay Kat sa, sa sasakyan, mga kasombreros and all. So tapos parang hindi siya makapaniwala na nagkita sila ni Kat, mga kasos, for how many long years and so on. So ito po ay i-play ko mamaya, mga kasos, no? Para po ma-appreciate ninyo. So sobrang kulit lang niya ate. Tapos si Alden naman ay parang ano siya dito, no? Parang pinost yung kanyang Barbie. I am amazing or amazing Barbie, mga kasombreros, na pinost kahapon. So ito po ay pinost niya my chart or make chart updates, mga kasombreros, 22 hours ago. So yung picture nga ni Alden na hawak-hawak niyang amazing Barbie, mga kasombreros. So parang na-feature lang niya, no, si Phenomenal Box Office Cinema King. So si Alden din po, no, na-feature din pala siya. Yung kanyang pictures dito ay parang yung sa bench pa yata ito, pero ito po ay pinost 4 hours ago ng The Mixed Topic Celebrity, mga kasos. Alden Richards for bench, so handsome. So naka-brown dito si Soiti. Definitely no, handsome and handsome inside and out, mga kasombreros. So talagang super igop si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasombreros. So ito po ay parang kasi 4 hours ago niya pa na no, na dito na parang nirepost nilang po, mga kasombreros. So ganun po siya, sobrang igop-igop, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasombreros. Tapos ito, no, ipi-play ko rin po ito, mga kasombreros. Parang kinumpal ng isang admin yung lahat ng mga taong humahanga kay Kath, mga kasombreros. So madami ito po ay interviews ni Sir Jayco Manangan, mga kasombreros. So ito po ay i-play ko, no, para mapakinggan niyo po, mga kasombreros, first hand, para po ma-appreciate ko. Tapos ito, last item natin, mga kasombreros. Ang kulit nito kasi parang ka-look-alike siya ni Catherine Bernardo. Tapos umattend siya. Nagulat ako na kahapon lang to pinost sa Facebook. Tapos kinanta niya yung Mr. DJ Ken. So ganun siya, mga. Akala ko nga si Catherine. Sabi ko, parang si Catherine, di ba, sa TCL event. Tapos andito siya sa Labrador, Pangasinan, mga kasombreros. So parang influencer or vlogger yata ito, mga kasombreros, no? Tapos parang ginagaya niya si Catherine, mga kasombreros. Pero ito pa hindi si Catherine, no? May isa ako dito may isa pa akong nakitang video neto. Akala ko si Maha Salvador. Tapos yun nga, parang fiesta kasi doon sa Pangasinan. Kung kaya nag-entertain siya ng mga tao, mga kasombreros. Sabi dito sa caption, no, grabe ka na, Catherine, no? Sabi dito. Sabi dito. Parang sa unang tingin ay parang nga siyang si Catherine Bernardo, mga kasombreros. Pero hindi po, no? So, tapos ito po ay dito, isang fan lang po, mga kasombreros. Isang fan na humahanga kay Catherine, mga kasombreros. So, ang kulit ng Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? So, ang kulit lang niya, mga kasombreros. Talagang fan na fan siguro siya ni Kat, mga kasombreros. So, pati ayos at saka galawan ay ginaya niya na rin, mga kasombreros. Pero definitely not Catherine, no? Isa lamang siyang tagahanga po, mga kasombreros. Pero salamat, no? Sa iyo, ma'am, na kung saan ay naging tagahanga ka ni Kath. Tapos siguro okay. So nabigyan ko naman ng emphasis tong about kay Mama Mino na dumating siya at dumalo sa TCL event kahapon ni Kath, mga kasombreros. So actually that ends, no, ating Kathleen items. Pa-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan, and then kung gusto niyo lang po ang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga
sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Oh, now I'm into psychological thriller. So, yung last siguro na napanood ko was Mr. Mercedes. Baka lang curious kayo, share ko lang. So, Mr. Mercedes and ano ba? Sharp objects, yan. So, I like watching something medyo dark. Yeah. Mysterious. Okay. Yeah. Thrilling. Ano kaya makikita? Yeah, yung mga thriller, yung mga may action, I enjoy that. Second question. Okay, let's go. So, randomizer, go! Second question na tayo. Yan. Ano kaya ito? Ay, ito. Go. So your question is, what is your ultimate secret to stay productive and cool-headed even when the temperature starts rising? What's my secret? Ano to, like sa aircon lang, no? Yun lang naman. Siguro it's making sure my space stays clean and breathable. So now I like organizing my place. Like, I don't want, feeling ko kapag makalat yung lugar, di ako makakaisip masyado. So, I like to organize, wala, linis ka lang ng linis. And also because, since I like staying at home, I like, of course, to turn on the aircon and make everything parang very relaxing and breathable. So, napapasok yung TCL Fresh 3.0 aircon. I mentioned kanina, because of this AI technology, I appreciate it the most because hindi mo na kailangan i-dictate Sa aircon, luto ka ng popcorn, have your blanket and your dog beside you. It's the best. That's life. That's life. That's the goal of life. So, I'm using naman, of course, the TCL A400 Premium QD Mini LED TV and the TCL C7L SQD Mini LED TV. Panalo talaga ang ganyang buhay. Sana all, Catherine. Robinson for partnering with TCL once again. And alam mo, kagaya ng sinabi mo kanina, exciting today because it's not just, question and answer and all. May games tayo with them na pipili tayo from our audience. And also, balita ko medyo madami tayong papamigay na special prizes para may mauwi sila today. So, abangan niyo yan later. Sana mag-participate sila. Yes. Definitely magpa-participate sila. Nag-hint lang si Kat na may papamigay. Pero because she loves you guys so much, baka may more pa. Baka lang naman, kaya guys, stick around. Pero you know what? We love that for you, Kat. And we feel like you have a secret shield from the summer heat. Kasi kahit na mainit, parang you just look so fresh all the time. So ang tanong namin, diba? Fresh na fresh pa? Sobra! You're always on the move. Yes, yes. Different environments. So ang tanong namin, since we do know that you have your cool partner at home na TCL, All foods fits in our TCL rep. Yes! O, sige, push na natin. One last na lang. Okay. Habol kayo, guys. Okay. One. Versatile actress, lahat kaya niyang gawin. Mapa-horror, drama, comedy. Ewan, sobrang kayang-kaya niya dalhin. Even kahit anong movies pa yan, nakita naman na natin yun sa kanya. Actually, Pinatunayan talaga. niya na yun. She is one of the superstars in our generation talaga. Hopefully, mag-meet kayo, no? And then, Sana. Na-meet ko na siya, like, sobrang late ko pa nun eh. sa Kaya event. parang going bulilit days pa Days? siya. Oh my yes. Kaya Hopefully. sana yung these days na. Why, Catherine? Well, I've been watching her since, kailan ba yun? Agua Bendita days. Until, sa lahat ng mga romance movies niya. What she is with now, DJ no? and where she is now. Grabe. Galing niya. She's truly an icon and On her own, yeah.
she's on her own, pero grabe ang galing. Loyal ako kay Ate Catherine. Why, Parang Kat? Ate Katina po talaga ako. Yeah, yeah. Kasi lahat po talaga ng movies niya, ever since I was a kid, I've been legit. Talaga, ever since I was a kid po talaga, siya na po talaga yung pinapanood ko yung movies niya. And nakasuporta, nakatutok po talaga ako. Catherine Bernardo, why Catherine? I think, yung niya, yung skills niya as an actress is something to look forward to. Hello, love. I mean, I think that in itself, dun talaga ako na, like, I want to work with this actress one day. Movie can be a movie because Kim Chiu nakawork mo Yeah, sa yeah. Why Not, So, diba? movie, Kahit definitely separate. movie. Yeah. And of course, Madame Tussauds, meron daw siyang dun. Oo nga, achievement yun. Yeah, diba? Not everybody can do that. Oh my God. Si Catherine kasi, ewan ko, kasabay ko siya kasi sigurong tumanda. Diba? From Going Bulilit. Parang nasaksihan natin. Yeah, from Going Bulilit, hanggang Super Ingo, diba? Napapanood natin siya sa lahat ng mga Katniel teleseries and movies nila. And grabe yung in-improve niya sa acting, sa pag-portray ng character. And nakikita ko yung mga interviews niya talaga before. Yeah. Pinaghahandaan niya talaga. Super. So halos may method acting din. So I have to give it to Catherine. Yes, one of the most bankable stars in our generation today. agree. Diba? Wow. Why Kat? Why, Kat? Kasi ang tumatak sa akin is yung The House of Us. Exactly. And sobrang, ang sakit ko. Kaya, yun yung mga parang, isa din sa mga, kagaya ng sa Minamahal, siguro mas lighter lang yung Minamahal. Kaya sobrang love ko din yung Minamahal. Kasi parang medyo same sila, pero syempre mas heavy at mas malalim yung The House of Us. Exactly. Ate Catherine Bernardo. Idol na idol ko talaga yung bata pa lang ako eh. Yes, great. Why Catherine? Yes, si Ate Catherine kasi bata pa lang ako. Actually, sila ni Ate Nadine talaga yung pinapanood ko ever since bata ako. Pero I'm really hoping to work with both of them soon, sana. Sana maka-work ko rin si Ate Catherine. Idol na idol ko talaga siya ever since bata ako. Okay. Catherine Bernardo. Miss Catherine Bernardo is number one for me. And of course, I'm gonna go with obviously Miss Catherine Bernardo. Alam niyo, matagal na tayo magkasama, maraming programa. Pero kung ikaw ang bibigyan ng programa ng ABS-CBN, sino, kunwari hindi na ako pwede, sino ang pipiliin mo maging co-host? Co-host ko na pwede na wala na. Rest na si Kuya Luis. May sarili ka ng show. Siguro kukunin ko si Catherine Bernardo. Wow! Oo. Wait. Negi And Catherine. and Catherine. Yes, pwede. Kasi para hindi malito, para makita nila yung parehas lang pala sila ng ganda. Kung may gusto kong sabihin kay Catherine ngayon, kasi mamaya naguguluhan yung mga tao nanonood. Si Negi ba yan o si Catherine? Linawin mo kung sino ka. Miss Kat, ako po'y nananawagan na sana dumating po ang araw na tayo po ay magkasama sa isang programa at naniniwala po ko sa kasabihan na yun ay mananatiling pangarap na lang. Celebrities nominate Fresh Cake Happens. Meron ka bang crush sa showbiz? Grabe! Si Catherine. Naranasan mo na. Crushes, you know. Opo, syempre, I guess we all go through it naman. That's right. Yeah. Kanino? Feeling ko alam na nilang lahat si Ate Catherine Bernardo. Bigyan ka ng kalaki. Marami po nagtatanong yan sa akin. Ang sagot ko po dyan ay Catherine Bernardo. Hopefully. No, biggest crush ko po siya talaga sa mga Philippine actresses. Si Catherine po talaga. Ever since day one. Catherine. She's amazing. Sino gusto mong makatrabaho? Sa babae naman Catherine Bernardo po kasi sobrang cute niya po. Super crush ko yung mga Morena. I'd say Catherine Bernardo. Crush mo ba noon si Catherine Bernardo? Sino bang hindi? Yes. Write-ups about us. Kinikilig ka rin doon, diba? Kahit naman sino. And I think everybody wants to work with Catherine. Ginagawa na yung kay Ari. Catherine kami ni Ikaw, kayo.
script natin. Pero, ngayon po, celebrity crush, ako po parang wala po. Oo, baka naman kasi hindi mo nagagalit. Wala naman. Ako rin po eh, pero kung may maiisip man ako, katulad na sabi ko natin, si Miss Catherine din. At tatlo kayo. Oo. Pero hindi ka nag-aaway-away Ngayon po, mga mag-aaway ng po. Wala ko lang nakakapit. Nanonood kayo nung sa bed. Catherine Bernardo. Catherine? Who worked with Catherine? Catherine Bernardo. Miss Catherine Bernardo. Fan of Catherine. Miss Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Kasi ang ganda ng color niya, yung pagiging morena niya. I so love it. Nainggit kasi ako dahil maputi ako. Gusto ko morena. Yung ang ganda ni Kath. Yung kahit walang makeup, napakagandang bata. Tapos sabi ni Ate Kat, gusto mo ikaw, ganun siya magsalita, sobrang sarap sa tenga, guys. Gusto kong mag-dialogue sa harap niya. Gusto kong, bakit ganon? Ate Kat, willing po ako mag-extra sa bago niyo kung pelikula. Kahit blurred ako, makita lang kita, tsaka makasama ng mas matagal. Paano ba yan? Mukhang mapayabang na ako nito. Ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng dati. Kay bilis ng sandali. This person, she's my idol, guys. She's my number one role model, number one everything. Guys, si Ate Catherine Bernardo, oh my gosh, nag-reply siya. And not only that, she sent up videos. Hey Cassie, good morning. So I just woke up and I am craving for a yummy breakfast. So I think yun na lang yung dare ko. I dare you to make a yummy American breakfast for you and your family to start off your day. Good luck! Guys, did you just see that? Ang ganda ni Ate Kat. Oh my God. Think of anyone else but Catherine Bernardo. Just everything, her acting, her professionalism, and her artistry is so beautiful. And she's beautiful. Nagkita na kami ni Catherine! OMG, finally, after all these years, na-meet ko na rin siya, guys! Grabe, sobrang lapit. Akala ko hindi ko na siya maabutan. But here's what happened, guys! Finally, nandito na ako. Nakabano ko, ti. Sana makaabot pa ako. At ang problema lang. Hello, kuya. Ang problema, wala akong aling purings card. So, titiskartehan ko na lang. Like, kinakabahan na talaga ako. Shit, guys. Hindi pala dito. Sa World Trade Center daw. Antayin ko muna yung joyride ko. Ti, wala na. Hindi ko alam kung aabot pa ako. Te, ang lala na ng kaba ko. Like, legit. Like, kasi 10 a.m. pa talaga yung, 10 a.m. yung start nung event ni Catherine. Tapos 10:30 na nandito pa ako. Pero may naisip naman ako, wait, if hindi ako makaabot sa event, sa parking, kasi may kausap naman ako na ibang fan. So, kinakabahan ako. Ah! Girl, nakasakay na ako. Let's go. Feeling ko talaga makikita ko siya. Feeling ko talaga. Nakarating na nga ako dito sa Pure Gold, guys, at ang haba ng pila. Wala nga akong aling purings card para makapasok. Kaya tulad ng sabi ko kanina, gagawan ko ng paraan. At ito na yun, guys. Nag-favor ako sa mga staff dito if may extra sila. At the same time, kasi sobrang nagmamadali na talaga ako nito kasi hahabulin ko pa si Catherine. Nakuha ko na wristband. Oh my gosh. So, ito pag sa palaran na tayo, guys. Dito daw lalabas si Catherine. Hindi na ako nakaabot sa loob. Catherine! Thank you. Thank you. Picture po. Thank you. Oh my God!
Ate, dito natin. Wait lang, kuya. Ako din natin. Okay na ako, okay na ako, okay na ako. Kita tayo. Opo, wait lang, kuya. Kita tayo. Oh, yan ka na naman. Oh, yan yung Ay, sakit. Ako'y pinakalas. Kat, bye! Bye po! Saan pa kita ka, Kristen? Oh my God! Kita kayo Sunday? Yeah! Ang ganda mo! Ang tagal! Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's Day. Bye! Ingat po! pa-selfie. Galing pa ako ng Davao. Oh my gosh. Galing pa ako ng Davao. Ito na, Trisha. Word! Excuse me, para makalabas na sila. Basta ako. Anong bilis ang pangyayari? Oh my God! What feels surreal, bro? Wala akong masabi. Nakaiyak na ako kanina, by the way. Sobrang grabe nanginginig ako. Kasi hindi ko, ang bilis ng pangyayari, pero hindi ako nabitin kasi what the, nasa harap ko talaga siya kanina, tapos ang dami pa tao dito. Nasira pa yung mic ko. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Hindi ko mapras. Oh my God. Hindi kasi gumagana yung mic ko. Nakakainis. Guys, nasira yung mic ko. Pero yun nga. Bilis ng pangyayari, guys. Buti na lang talaga kamo, hindi na ako nakapasok. Kasi meron akong kausap talaga na tinuro sa akin na doon daw siya lalabas. Doon lalabas si Catherine. Tapos, as in, like parang kakarating ko lang 2 minutes ago na doon nga lalabas talaga siya. Ayun, nagkakagulo din mga tao. Tapos sobrang lapit ko. Like, as in, Very applicable at relevant ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Sana'y umasa sa Diyos. Psalm 78 verse 7, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So ito po, mga kasembreros, ay panalangin at somehow imperative way ng sinasabi ni Haring David, mga kasembreros, sa atin. No, na sana ay umasa tayo sa Diyos. Alam niyo po, pag tayo ay umaasa sa tao, minsan na-fail tayo, no? Na-disappoint tayo, mga kasembreros. So, especially kapag ikaw ay isang breadwinner ng pamilya, ikaw yung nagtatrabaho para sa pamilya. So, may mga times na na-fail tayo, and that's normal. Okay? Kasi kapag perfecto na tayo, hindi na tayo tao, no? Hindi na tayo tao, kundi Diyos na tayo, mga kasembreros, because only God is perfect. So, umasa, no? It's also important, mga kasembreros, na ma-remind natin yung ating sarili na parati tayong umasa sa Diyos. Doon kasi nagsisimula yung contentment. Doon nagsisimula yung satisfaction natin sa Diyos, mga kasembreros, kapag tayo po ay umaasa at nananalig at nagtitiwala sa Kanya. So, nagiging part yun ng ating Christian life. Araw-araw dapat na umasa tayo sa Diyos. Lalo po sa akin, kasi diba dream ko na maging Little Kuya Kim, discover sa Little Kuya Kim. So, and yung mga views ko, hindi hindi umabot ng million sa TikTok pero sa Facebook na dinidream ko na mag-million views ay hindi pa nangyari, no? Yung pinakamaraming views ko so far sa Facebook ay 300,000 plus, no? Na views, mga kasembreros, yung about Thailand. So, tapos, no, nag-trending yon. So, doon nagsimula lahat, no? May mga trending rin ako ng mga videos, pero hindi pa maabot ng 100,000 views. Yung iba, nasa 60,000 views, 50,000, 40,000, 2,000, and so on. So, doon ako mas lalong umaasa sa Diyos. And yun ang gusto ng Lord natin, mga kasembreros, na si Jesus Christ nga, di ba?
He was fully man and he was fully God, mga kasamaras, na bumaba siya dito sa lupa. And yet, he trusted God fully as well because he knows and he knew, mga kasambreros, yung kanyang tatay. Alam niya kung anong kakayahan ng Diyos. That is why he hoped in God. Okay? Diyos na siya, no, mga kasambreros, and he can do everything. Pero doon niya pinakita na ganun dapat yung ating ugali. Ganun dapat yung ating character, mga kasambreros, na kahit na tayong pinakamatalinong tao, kahit na tayong pinakamayamang tao, kahit na tayo ay may position sa gobyerno or influential, powerful na tao, ay dapat tayong manalig at umasa sa Diyos. Okay? Sana ay umasa tayo sa Diyos, mga kasambreros, because the more that we put our hope in God, the more that we trust God, the more that we have faith in God, the more that we the more that we believe in God, mga kasambreros, ay mas nadadagdagan din yung reason na ang Diyos po natin ay magpe-perform at gagawa ng mga miracles sa ating buhay, mga kasambreros, no? He will send us blessings, no? Yung kapayapaan. Alam niyo po yung peace, yung kapayapaan sa loob ng tahanan, it's napaka-ginto, mapamamahalin kasi actually, hindi mo mabibili ang kapayapaan, mga kasambreros. Hindi mo pwedeng sabihin sa grocery store na pabili nga ako ng 1 oras na kapayapaan. Matutulog na ako kung magulo sa loob ng iyong tahanan. Pabili nga ako ng 1 kilong peace or ng grace or ng patience. 1 kilo nga ng ng pagmamahal, no? Wala pong ganoon. So yung mga intangible things na hindi natin nahawakan na mas mahalaga, no, kaysa sa pera, mga kasambreros, ay yun ang mas mahalaga actually, mga kasambreros. Hindi naman tayo sinasabi na hindi natin kailangan ng pera. We all need money kasi kung hindi natin kailangan ng pera, so hindi tayo tao, mga kasambreros. So parang mahirap ang buhay kapag walang pera, di ba? Kasi we need money nga, mga kasambreros. But not to the point na mag-aaway-away kayo dahil lang sa pera. No, kasi ang pera, blessings, pero pag yan ang naging dahilan ng pag-aaway ng isang pamilya or na magkaibigan, for example, ay doon na, no, nagiging sumpa na siya at hindi na siya kalugod-lugod sa harapan, mga kasambreros, sa harapan ng Diyos. So, ganun po siya. So, kapag tayo po yung umaasa kasi sa Diyos, nagkakaroon tayo ng way, kung pa nagiging way din ito, mga kasambreros, na ang anak ko na to na mas umaasa siya sa akin kaysa sa kanyang sarili, sa kanyang skill, sa kanyang talino, sa kanyang sipag, sa kanyang income, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, so ganun siya, no? So mas nagiging mas naging effective yung ating panalangin, yung ating pasasalamat sa Diyos, no? Kasi nga tayo po ay nananalig sa kanya more than we have for our family, for ourselves, and for any other things na meron tayo sa buhay. The verse from Psalm 78 verse 7 is a beautiful reminder of the importance of faith and trust in God. It encourages us to put our hope in God and not to forget the many wonderful things He has done for us. By reflecting on His past deeds, in keeping His commandments, we strengthen our relationship with Him. This verse serves as a gentle nudge for us to remain grounded in our faith, especially in times of uncertainty or doubt. So lalong-lalo na kapag ang tao ay parang wala ng pag-asa, tapos umasa siya sa Diyos, ay doon na nagkakaroon ng ilaw, nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon ng ng parang reason pa ba or dahilan para tayo magpatuloy, mga kasambreros. So ganun po siya. When we place our hope in God, we are acknowledging that He is our source of strength. It is easy to forget the miracles and blessings we have received and instead focus on the challenges we face. So nature nating mga tao ito na madali tayo makalimot ng mga wonderful things, na mga miraculous things na ginawa ng Diyos sa atin. So natin, parang nature at likas na sa ating mga taong ganun, mga kasambreros. Pero dapat ay hindi ganoon yung magiging ugali natin. So bagkos ay magpasalamat tayo, i-recount natin parati. Let's remind ourselves of the good things na nakaabot na ako sa gantong edad, nakaabot na ako sa gantong situation because God has saved me so many times. No, God has strengthened me for so many times. When I was weak, He gave me strength. When I was hopeless, He gave me hope. When I was down, He lifted me up. No, so when I was in scarcity or lacking, He provided for me. So ganoon, no, talagang i-remind natin, mga kasus, yung ating sarili of the good things of God. And araw-araw, no, yung pagising natin sa umaga,
may lakas tayo na maglakad kasi 'di ba yung iba na hindi na nakakalakad mga kasus kasi may sakit na or matanda na. So nakakain pa tayo. No, so there are so plenty, no, there are so many reasons for us to be thankful for mga kasombrero sa ating Diyos. This scripture reminds us of the importance of gratitude. So kagaya na mention natin, papasasalamat mga kasombreros. Remembering God's words can instill hope and encouragement, propelling us to keep going even when things are tough. So kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, hindi yun magiging way or reason mga kasombreros na tumigil sa pasalamat at panalangin sa Panginoon. In fact, ay nagiging way, actually parang pamamaraan din ng Diyos na bibigyan tayo, i-allow ng Diyos ang problema sa atin so that mas lalo tayong manalig sa Kanya, na mas lalo tayong magtitiwala sa Kanya kasi nga down na down tayo. So dahil down na down tayo, we must put our hope in Him mga kasombreros. Kasi nga nagkaroon tayo ng problema. So parang ganoon ba, no? This verse teaches us to trust in God's unwavering faithfulness. Throughout our lives, we will encounter various trials, but remembering what God has done for us helps us remain steadfast. Trust is a vital component of our faith journey. It allows us to face obstacles with courage and hope. So, may problema, yes. May struggles, yes. No, may mga kakulangan, yes. No, but ang Diyos natin ang ating pag-asa mga kasombrero. So we have to we have to take in mind and bear in mind always mga kasombreros na kapag umaasa tayo sa Diyos ay He will give us and will provide us a way para rin po makaligtas at makaalis doon mga kasombreros. So ang glory, ang pasalamat ay sa Diyos mga kasombreros. Parang hindi siya magtatang pride or kayabangan sa atin bagkus ay ipagmamalaki natin ang Diyos mga kasombreros over ourselves. In reflecting on Psalms 78 verse 7, we are reminded to place our hope in God wholeheartedly. Trusting Him gives us strength to navigate life's challenges. We can learn from historical narratives of faith and how they impact us today. By actively remembering the wonders of God, we can cultivate a deeper relationship with Him. So, ako talagang inaalala ko parati yung ano nang inabot natin ngayon or parang nung time na sa Holy Bible, sa time ni na Moises, sa time ni na Abraham, sa time ni na Joshua, ni na Jeremiah, and all the prophets, no? The kings and the judges, mga kasombreros na ginamit ng Diyos na time ni Elisha, Elijah, no? Ezekiel, Hezekiah, no? Ang dami, no? Marami mga kasombreros. Even the time of the Lord Jesus Christ, mga kasombreros, nung dumating siya dito sa lupa na isipin natin hindi na magkasya, no, sa mundong ito yung kanya nagawa ng mga miracles and wonderful acts mga kasombreros nung siya po ay pumunta dito sa lupa. So sa final thought natin, this verse also encourages us to live obediently and honor God's commandments. As we trust in Him and commit to living according to His ways, we can enjoy a closer walk with the Lord. Let's hold on to our faith, remembering all that He has done, and lead lives that glorify Him. So ang ending, i-glorify natin ang Diyos mga kasombreros, because the more that we put our hope in God, ay the more siya nag-glorify at the more siyang ma-magnify mga kasombreros. Kasi nga, umasa tayo sa Kanya. No? Ang lahat po ng kapurihan, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, at pasasalamat ay dapat nating ibigay sa Kanya mga kasombreros. So, as simple as that. Alright? So, naway umasa tayo sa Diyos. So, yun lang po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, na parati nating ibigay at ilagay sa Panginoon mga kasombreros na makapangyarihan sa lahat at unlimited source ng ating mga pangangailangan, kalakasan, kaalaman, strategy, and so mga kasombreros. Alright? So, yun lang po, in the mighty name of Jesus we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you all.